atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God, the vilest defender who truly believes. That moment from Jesus, a pardon received. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. To God be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life in atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Isa pong kagalakan na muli namin kayo makasama dito po sa aming Prayer Covenant na ginagawa po dito sa St. Paul, United Methodist Church, Tondo, Manila, tuwing alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Hayaan niyo pong panimulan po natin ng isang panalangin ng ating devotion ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa araw na ito at sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Panibagong kalakasan, O Lord, at panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, O Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon at opportunity, Lord, na muli kaming makasama sa prayer covenant na ito. Samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral, sa aming pagdidilay-dilay ng iyong banal na salita. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Ang ating pong leksyonaryo ngayong umaga ay matatagpuan po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 130, talatang 1 hanggang 4. At ito po ang sinasabi. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya Yahweh, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang mga talatang binasa ko po sa inyo ay isang panalangin, a penitential prayer that admits
complicity, and seek forgiveness. Panalangin na punong-puno ng pagpapakumbaba na nagsisisi at humihingi ng tulong sa ating Panginoon. Sa panahon ng kabalisaan, ang author o yung may akda ng awit 120 ay 30, cry out for God's help, hoping and expecting God's help. Nandoon yung kanyang confident that God will hear and respond to his cry of mercy. For he knows who his God is. Kaya naman, naandoon ang kanyang buong pagtitiwala at pag-asa. Dahil alam niya, he has a God full of love and mercy, a God who does not keep his eyes on our sin or negative spot. Sabi nga sa talatang 3, if God keeps record of our sin, lahat tayo ay tatanggap ng hatol o parusa. Ngunit hindi ito ang nais ng ating Panginoon. Ang kanyang nais nakalagay sa John 3:16. God sent His only begotten Son to forgive and redeem us. At ang pagpapatawad na ito ay upang tayo ay magkaroon ng takot. Ayon sa talatang 4, yun ang sinasabi that this forgiveness be the foundation of our fear in Him. Sa Proverbs sabi, having a fear in God is important component of wisdom. For fear of the Lord means we have a better understanding of who our God is. Fear of the Lord, it is not the same of being scared of God. It is more of shame, a fear out of reverence to our God, with respect at paggalang o paggalang. Isang mapitagang pagkatakot na andun yung deep desire ng bawat isa sa atin to obey and please Him above all things. Na meron tayong effort not to disappoint Him. Nagsusumikap tayo na maging hindi sa dulo ng ating buhay, wala tayong ikahihiya pag tayo humarap sa Kanya. Yes, nagkakamali tayo. Pero dito sa mga mensaheng ito, nakita natin ang message na during the time of distress and suffering of the author o yung may akda nito, alam niya kung sino ang kanyang lalapitan. Last Sunday, our message was about sufferings. And sufferings shares our human spirit. Pinanghihinaan tayo ng loob pag dumarating ang mga pagsubok na ito and tends to doubt God's goodness. Alam niyo pag ganito, try to look back and consider the countless reasons na why we have to move on and why we have to keep still and be grateful to God. May we be like the author of Psalms 130. He acknowledged God's presence in his life. God is only a prayer away, and He cares beyond our imagination. Sa mga pagsubok, we have to be still in times of suffering. We have to wait on the Lord in prayer. Wait in hope, with God's unfailing love, full of redemption. He will never disappoint each and every one of us. As sure as the morning, it will come, and a new blessing every morning. Great is God's faithfulness to us.
To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord God, for your words that give us courage, O Lord. Help us, Lord, to always place our trust in you. Lalo na sa panahon na akala namin, nararamdaman namin na malayo ka, Panginoon. Paalalahanan mo kami na you are only a prayer away, Lord. When things get hard and feel helpless, O Lord, give us eyes to see you and find our strength with your Holy Spirit na iniwanan mo sa amin upang ito ay aming makasama. Lord, forgive us na madalas nagkukulang kami sa iyo. Madalas pag dumarating ang mga ganitong pagsubok, O Lord, nakakalimutan namin ang mga pangako mo, ang mga binitawan mo mga pangako sa amin, at nakakalimutan namin o baliktanawan, Panginoon, kung paano mo kami pinagtagumpay sa mga nakaraan namin mga pagsubok, O Lord. Lord, patawarin mo kami. At aming Ama, dinadalangin namin ang iba pa naming mga kapatid na dudumadaan sa pagsubok, O Lord. Maramdaman nawa nila, Panginoon, na naandiyan ka lagi, na tumataguyod sa bawat isa sa amin. Lord, bigyan mo kami ng kalakasan sa araw-araw ng aming pagsubok, sa araw-araw ng tahaki namin sa buhay, O Lord. Ikaw at ang iyong banal na Espiritu ang mag-lead sa amin, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, nagpapasalamat kami na muli mo kaming pinaalalahanan, O Lord, na naandiyan ka lang. Come unto me, those who are heavy laden, sabi mo nga. At alam namin, Panginoon, when we put our trust in you at ibinigay namin, O Lord, ang lahat ng aming dalahin, alam namin, Panginoon, you are greater, much greater sa lahat ng mga problema namin at mga pagsubok na amin dinadala, Panginoon. You are in control and control our lives, O Lord. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Amen.